Nagsimula ang kwento sa isang maliit na bayan. May kasalang nagaganap doon. Kasal yun ni Kismo at Maya. Nandoon din ang nakababatang kapatid ni Maya na si Sam. Si Simon, malapit na kumpare ni Kismo, ay binabati ang kanyang kaibigan sa kanyang kasal. Kasunod ni Simon, pinasalamatan ni Maya ang lahat at pagkatapos ay nangako sa harap ng lahat na palagi niyang paliligayahin ang kanyang asawa. Pagkatapos ay isinagawa ni Maya ang mga ritual sa kasal, pagkumpleto ng kasal. Nang gabing iyon, iniuwi ni Kismo si Maya at dinala sa kanyang silid. Ang nakababatang kapatid ni Maya na si Sam, sa kanila rin daw tutuloy. Pagpasok pa lang ni Kismo sa kwarto ay nagsimula na siyang lumusab sa lungga ni Maya. Narinig ni Sam ang kanilang mga boses at sinimulang panoorin sila ng palihim. Nang makita niya ang mga ito, siya ay nag-init at naisipan laruin ang kanyang joystick. Pagkalipas ng ilang araw, handa ng mangibang bansa si Kismo. Magtatrabaho siya sa ibang bansa at nakatakdang bumalik pagkatapos ng 2 taon. Bago umalis, ipinaliwanag niya kay Sam na dapat niyang alagaan ng gusto ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at tiyaking wala itong pagkukulang. Matapos kumbinsihin si Sam, umalis siya, iniwan si Maya na malungkot. Kinabukasan, dumating si Kismo sa ibang bansa. Siya ay may trabaho bilang isang driver, at ang kanyang amo ay isang napakayamang tao. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Kismo sa pagtulog, lumapit sa kanya ang kanyang amo. Laking gulat ni Kismo nang makita siya sa kanyang silid. Walang sinabi ang amo sa kanya, bagkus ay sinimulan niyang ipinit ang sarili sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Kismo, ngunit nang pagbantaan siya ng amo na sisibakin sa trabaho ay sumuko na siya. Hindi nagtagal ay natuhog na siya ng amo at natulog pa sa kwarto niya. Kinaumagahan, binigyan ng amo si Kismo ng pera at sinabi, "Akin na ang iyong pasaporte. Kung hindi mo ako magustuhan, susunugan ko ang iyong pasaporte at pagkatapos ay ipapadala kita sa kulungan." Hindi umimik si Kismo dahil wala naman siyang magawa. Nang gabi iyon, kausap ni Kismo si Maya sa telepono. Habang nag-uusap sa telepono, nag-iinit sila kaya sinimulan nila ang pagmamahalang virtual. Kinaumagahan, nag-aalmusal si Kismo kasama ang kanyang amo. Tinanong siya ni Kismo tungkol sa kanyang asawa. Sinabi sa kanya ng amo na hindi niya gusto ang mga babae mula pagkabata, kaya naman hindi siya nag-asawa. Samantala, nakaupo si Maya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Sam. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang pag-aaral. Sinabi sa kanya ni Sam na maayos ang kanyang pag-aaral. Tinanong siya ni Maya kung may kaibigan siyang babae. Hindi sumagot si Sam sa kanya. Nang makita siyang tahimik, tinanong siya ni Maya kung siya ba ay isang sirena na lalaki ang nais. Pagkarinig sa sinabi ni Maya, umalis si Sam. Gusto ni Maya na maging malaya ang kanyang kapatid, ngunit ang pananahimik nito ay nagpapalungkot sa kanya. Samantala, ang Arabong amo ay lumapit kay Kismo, nakipagsaya sa kanya, at muling tinuhag siya at natulog sa kanya. Kinaumagahan, pumunta sa bahay ni Kismo ang matalik na kumpare ni Kismo na si Simon. Tinanong niya si Sam tungkol kay Maya, dahil nagpadala si Kismo ng regalo para sa kanya mula sa ibang bansa. Papunta na si Sam sa school. Sinabi niya kay Simon na nasa loob si ate, sabay alis. Pagkaalis ni Sam, pumasok si Simon sa bahay. Hindi niya nakikita si Maya, kaya tumungo siya sa kwarto nito. Nasa kwarto si Maya, mainit na nagbabawas ng sobrang tubig sa katawan gamit ang kamay. Palihim na pinagmamasdan ni Simon si Maya. Nang makita niya ang mga kilos ni Maya, hindi siya nakapagpigil kaya lumapit siya sa kanya at sinimulang idiin ang tubo niya. Sinubukan siyang pigilan ni Maya, ngunit hindi tumigil si Simon. Sumuko si Maya nang wala sa oras. Pagkatapos nito, sinimulan ni Simon ang pagbomba sa patubig ni Maya. Ngayon, gabi-gabi, pinipilit ng amo si Kismo, habang si Simon ay patuloy na nilulusungan ang patubigan ni Maya. Sa pagdaan ng mga araw, nagsisimulang magbago sina Maya at Kismo. Nasanay na si Kismo sa pangtutuhog ng kanyang amo, si Maya naman ay nalulong na rin sa pangtutuhog ni Simon. Isang araw, habang nagpapasabog si Simon sa lungga ni Maya, nakita sila ng nakababatang kapatid ni Maya na si Sam. Masama ang pakiramdam niyang makita si Maya kasama si Simon. Makalipas ang ilang araw, inatake sa puso ang amo ni Kismo, na ikinamatay nito. Nawalan ng trabaho si Kismo pagkamatay niya, kaya naghanda na siyang umuwi. Kinabukasan, umuwi si Kismo, at tuwang-tuwa si Maya nang makita siya. Sabay-sabay silang naghapunan. Tinanong ng magkapatid si Kismo tungkol sa kanyang foreign trip, at maraming detalye ang ibinahagi ni Kismo. Pagkaraan, nang magsimulang magpasabog si Kismo sa lungga ni Maya, hindi na niya ito masyadong na-enjoy dahil nagbago na ang panlasa niya, marahil dahil sa nakasanayan niya sa kanyang amo sa matagal na panahon. Hanggang ngayon, palihim silang pinagmamasdan ni Sam, at ginagamit pa rin niya ang kanyang mahiwagang kamay matapos silang makita. Kinaumagahan, bumisita si Simon kay Kismo. Magkaibigan sila noong bata pa sila, kaya dumalaw si Simon. Nagsimula na si Maya sa mga gawaing bahay.
Lumapit si Simon sa kanya, nagkunwaring kailangan niya ng banyo. Bumalik na ang asawa ni Maya, kaya ayaw na ni Maya na makipagrelasyon sa kanya. Samantala, si Sam, nang makita ang dalawa, ay napatigil sa likuran. Hindi pinakinggan ni Simon si Maya, sa halip ay sinabihan siyang pumunta sa kanyang bahay ng alas 4. Pagkaalis niya, nahagip ng tingin ni Maya si Sam. Nang makita siya, alam niyang narinig niya ang lahat. Maya-maya, habang papaalis na si Sam papuntang school, pinigilan siya ni Maya at tinanong, alam mo ba, totoong gigil si Simon sa akin. Nagkamali ako, kaya umiiwas na ako sa kanya, at hindi mo dapat sabihin kay Gizmo ang tungkol dito. Ako ang kapatid mo kaya makinig ka sa akin. Matapos tayo maulila, binigyan niya tayo ng matitirhan. Kaya't huwag mo siyang gawing malungkot. Hindi sumagot si Sam sa kanya at umalis. Samantala, pumunta si Gizmo sa palengke para sa ilang trabaho. Doon, nakita niya ang isang matamis na batang lalaki, at naakit si Gizmo sa kanya. Mabilis siyang kinausap ni Gizmo at dinala siya sa isang hotel, kung saan pinawi nila ang uhaw ng isa't isa. Matapos mapawi ang kanilang uhaw, ang bata ay humingi ng pera kay Gizmo at binigyan naman ito ni Gizmo. Sa bahay ni Simon, pumunta si Maya upang kausapin siya, hindi pa man nakakapagsalita ay sinunggaban na agad ito ni Simon. Pagkatapos sinabi ni Maya na itigil na ang tungkol sa kanilang relasyon. Matapos makinig sa kanya ay ipinakita ni Simon ang isang video na nagpapakita kung paano bombahin nito ang patubig niya. Matapos makita ang video, sinampal niya ito. Ngunit lalo lang nito binuwisit si Maya at sinabing hindi niya papakita ang video basta patuloy lang siyang magpakain. Umuwi ng puno ng pag-aalala si Maya, hindi alam kung ano ang gagawin. Inuusig siya ng konsensya, ningit sa kaalaman niya, ganon din si Gizmo, dahil sa mga nangyari sa kanya. Isang araw, pumunta si Gizmo sa bahay ng kanyang kaibigan na si Simon at nag-inom sila, at pagkatapos ay sinabi ni Gizmo sa kanya, itinuturing kitang isang napakabuting kaibigan, kaya gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na mahalaga. Sinabi niya kay Simon ang lahat tungkol sa kung paano siya tinutuhog at sinira ng kanyang amo ang buhay niya sa abroad. Nagulat si Simon sa mga narinig, pero hinayaan lang niya magpatuloy si Gizmo. Kinomfort siya ni Simon, ngunit nakaramdam siya ng init, kaya may nangyari sa kanila ni kumparing Simon. Matapos iyon, humihingi si Simon ng pera sa kanya. Nagalit siya, kaya nagsimulang ipakita sa kanya ni Simon ng isang video. Lihim na nakuhanan siya ni Simon ng video habang tinutuhog. Nang makita ang video ay nagalit si Gizmo at tinangka agawin ng cellphone ngunit mabilis na tinutukan siya ni Simon ng kutsilyo. Dahil walang magawa, nagbigay na lang ito ng pera dahil sa takot. Nang umuwi si Sam sa gabing iyon, nakita niya na umiinom ng alak si Gizmo, mukhang malungkot. Si Maya ay wala sa bahay sa oras na iyon. Kaya sumali si Sam kay Gizmo at sumama sa kanya sa pag-inom. Sinabi ni Sam kay Gizmo na ayaw niya sa mga babae, na lalaki lang ang gusto niya. At bigla na lang gumalaw ang mahiwagang kamay nito at nais umiskor kay Gizmo. Nanlaki ang mata ni Gizmo, nabigla. Ngunit nagpatuloy si Sam at manunuklaw na. Ngunit umiwas si Gizmo at sinabing magtigil siya, hindi pwede. Dahil nabokya, bigla niyang sinabi, nagkaroon ng relasyon si Maya kay Simon habang nasa abroad ka, at hanggang ngayon nagkasama pa rin sila. Nang marinig ni Gizmo ang mga salitang iyon mula kay Sam, labis siyang nagalit kay Maya. Maya-maya, pag-uwi ni Maya, sinimulan siyang bugbugin ni Gizmo at abusuhin. Inamin ni Maya ang kanyang pagkakamali at ngayon ay gusto niyang bumawi. Pagkatapos noon, inamin din ni Gizmo ang kanyang sariling nakaraan, ang hirap at pang-aabusong dinanas niya sa ibang bansa mula sa kanyang amo. Ibinunyag din niya na minsan ay nagkaroon siya ng kaugnayan kay Simon. Nagulat si Maya, ngunit kalaunan ay umamin din siya ng sarili niyang katotohanan na may hawak si Simon na video nila. Doon nila nalaman na pareho silang niloko ni Simon, at may hawak itong mga video laban sa kanila. Nabuksan ang lahat ng sikreto, kaya nagpasya silang gumanti at turuan si Simon ng leksyon. Narinig din ni Sam ang kanilang pag-uusap, at dahil doon ay nagalit din siya kay Simon. Kinabukasan, pinagplanuhan na ni Maya kung paano isasagawa ang paghihiganti, at kasama niya si Gizmo sa plano. Habang abala siya, tumawag si Simon at nagyaya ng pagkikita. Pumayag naman si Maya at nagtungo sa bahay ni Simon. Tumululaway ni Simon nang makita ang mapang-akit na si Maya. Pumatong ito sa nanginginig sa sabik na si Simon, at bago pa malusab ang kuweba ni Maya, biglang dumating si Gizmo, dahilan para mabigla si Simon. Sinabi ni Maya, alam ko na din ang lahat sa inyo. Gusto rin ni Gizmo na makasali sa mukbangan natin. Mas mag-enjoy ka, pero ang lahat ay nauwi sa kaguluhan. Nang sinubukan ni Gizmo na saktan si Simon, agad itong nakaiwas at nauwi sa marahas na engkwentro. Sa labang iyon, napatay ni Simon si Gizmo, ngunit agad ding gumanti si Maya at pinaslang si Simon. Sa huli, nabigo ang plano ni Maya, dahil sa paghihiganti, siya mismo ang nawalan ng lahat. Nadakip siya ng mga pulis at nakulong habang buhay. Doon natapos ang kanyang kwento, sa loob ng malamig na bilangguan. Kapag ang pag-ibig ay iniwan mong gutom, may ibang tutokso na magpapakain dito, pero ang resulta, kadalasan, pait. Kaya talagang walang mananalo sa pagtataksil. Maraming salamat sa panood and pa-subscribe naman po. Ingat!